sa akin hindi naman useless kasi mahalaga yung nakikinig ang mga senators natin at binigyan ng ganong klaseng prominence yung issue, di ba? Na sila mismo ang pumunta dyan at may Senate hearing. So maganda yon at saka narinig ng mas nakararami nating kababayan kung ano yung sitwasyon dito sa KOJC. Kasi nga alam natin na ang mainstream media ay hindi nako-cover in a way that informs the Filipino people about the real issues accurately, 'di ba? Tapos ore pa sinungaling pa, 'di ba? Tapos nagpe-press con siya na binibigyan siya ng ganong klaseng plataforma, for instance ng major networks, 'di ba? Like ABS, etc., 'di ba? So mahalaga 'yon, mahalaga 'yon. Tapos going into that hearing kasi, no, for me, maliwanag kasi na yung ano ba yung ma-accomplish natin dito given what we saw the past 2 weeks, di ba? Parang sa akin at this point hindi talaga aalis itong si Torre. Hellbent siya. Maliwanag na maliwanag siguro at this point na nanloloko na lang siya. Hindi talaga warrant of arrest ni Pastor ang isa-serve dito, kung hindi yung pag-okupa ng KOJC property, kasi unang-una sa akin, yung credibility niya talaga mababang-mababa. So kung ano man lumabas sa bibig niya, hindi ako naniniwala. Tapos naman, his actions match naman, di ba? Match naman yung lack of credibility niya, di ba? Maliwanag sa akin yon. Dapat maliwanag din sa inyo yon. Yun yung dapat tayo mabahala. So if you're saying that it was useless, I don't think it's useless kasi we have senators na tumatayo doon. I'm sure I've heard, narinig ko rin yung mga comments na hindi sila happy the way it was handled, etc. Diba? Kaya lang kasi siguro this is a mahabang laban ito, kumbaga parang marathon ito, diba, na maganda doon kasi narinig natin from the senators na ongoing din yung Senate hearing tungkol dito. So sa akin, from my perspective, ang what it reflects is yung umaangat na yung kamalayan ng Pilipino tungkol dito, at hindi lang tungkol dito kundi tungkol sa saligang batas at yung mga karapatan natin. So all in all, I'm very hopeful, no? Yeah, that. Ayan, ako naman, yung sinasabi nila na walang nangyari at wala tayong benefit from itong Senate inquiry na to, ano yan, malaking pagkakamali yan. Kasi tandaan po natin na sinusundan po itong hearing na ito ng lahat ng mga Pilipino here and abroad. And I believe pati yung mga hindi natin kalahi, sinusundan din ito. Pati yung mga hindi naniniwala, nanonood dito dahil malaking issue ito at since Senate inquiry na nga ito, pati yung mga yung mga bashers ng KOJC nanonood din dito. Napakaganda ng presentation ni Attorney Torion. Kasi komprehensibo yun. Since day 1 hanggang day 13, blow by blow, oras-oras, lahat ng kanilang paglabag ay nakadetalye doon. So na-expose sa buong mundo, sa buong Pilipinas, at nakita ng mga kababayan natin sa kabilang panid ng mundo na ganito pala karahas itong ginawa ng kapulisan dito sa KOJC compound. At ikukumpara mo naman yung presentation ni General Torre na puros paawa lang, puros malisya, na-expose din sa buong mundo, napanood ng lahat ng mga Pilipino na itong mamang to dapat hindi pulis. Dapat siya ay isang artista. Oo, dahil napaka-pretentious niya. Correct. So, maganda yung mga nangyari dito. At least nagkaroon tayo ng boses. Di ba? Isa din sa napansin ko kahapon, Doc Lorenzo Boss Dada, yung sinasabi ni Torre na ipe-present daw nila, ipapakita daw nila dun sa presentation niya, yung tear gas. Sinabi pa niya kay Senator Bato na hindi daw yung tear gas, ano daw yun, fire extinguisher na pinasabog ng mga KOJC members para dun sa kapulisan. Pero dun sa presentation niya, wala siyang naipakitang pinasabog na fire extinguisher. Yeah. Meron siyang isang pinakita Doc Lorraine, dito sa may yung nagkakagulo na dito sa may labas na parang fire extinguisher. Pero yung day 1 na pumasok sila sa likuran, nag-spray sila ng pepper spray at may pumutok at umusok, wala silang naipakita doon na proof na fire extinguisher yun.
And, go ahead. I'm sorry, Daha. Because in fact, there was tear gas that was lobbed. May mga canisters. Yeah. May proof. Oh, go ahead. Sorry, I interrupted. Okay lang po. Yung yung pinapakita nila kasing video is yung dito na sa labas. Wala sila actually pinapakitang video nung sila'y marahas na pumasok pa loob. At lagi niyong tatandaan na in 13 days, yun lang yung mga pruweba na meron sila. Malayo pa doon sa pinag-uusapang marahas na pagkubkob nila dito sa property. Magulat sila sa susunod na hearing kasi mukhang hinahamon niya tayo eh. Sabi niya, if a picture paints 1,000 words. So parang kasi puro pictures lang daw yung ipinalabas natin kasi nga wala naman daw tayong mga footages. Antayin mo sa susunod na hearing. Pagbibigyan namin yung iyong challenge. Every time na china-challenge kasi tayo ni Torre, pinakikita kagad natin na palpak yung kanyang challenge. Katulad ng pag-challenge siya kay Torion na patunayan kung merong hukay sa ilalim. Right there and then, pinatunayan ni Atty. Torion kasama yung media, hindi pinapasok. And then nung nandito na yung mga senador, nakita na natin yung hukay. So napakadaling i-expose ng mga sinungaling. Again, kapag ikaw ay nagsisinungaling, mahuhuli at mahuhuli ka kasi nagsisinungaling ka. At Boss Dada, Dr. Also yung yes. Doc, bago lang tayo magpatuloy, kailangan ko lang talagang ibasahin ito. Meron kasing tayo pong natanggap na intel report na papasukin ng mga pulis ang mga building dito sa loob ng KOJC compound. Palalabasin ang lahat ng tao at kukumpiskahin ang mga cellphone dahil ayaw nilang pakunan ang gagawin nilang pagkubkob sa mga building. Sana hindi ito totoo, sana hindi nila ito gawin. Nananawagan kami sa mga taga-Commission on Human Rights kung napapanood o naririnig nyo kami sa mga oras na ito. Kailangan namin ang pagkilos nyo. Tungkulin niyong proteksyonan at pangalagaan ng aming karapatang pantao na hindi ito maabuso. Sa lahat ng mga matitinong pulis, alam niyo kung anong tama. Yan po ang ating natanggap na report ngayon, Dr. Lorraine and Boss Dada, na dyan po pala sa ating compound ay ito na naman ang mga maniobra o hakbang ni Torre. Actually, partner Ina, naka-house arrest tayo ngayon. Hindi tayo pinalalabas dahil meron daw pong threat na pag-aresto sa mga vloggers. Kaya hindi po muna tayo pinapalabas. Kaya grabe ano na to, martial law times 3. Mas marahas ito, grabe. Yung sa akin, no, yung Senate hearing kahapon was a very clear cry of help from the KOJC to those in government, di ba? Yes. And yet, ano yung response ng government? Ano yung response except for the senators? Lahat sila, they told the Marcos line, di ba? Yeah. Na even the DILG, parang nakakahiya yung sinasabi nila. Parang, yung ang sinasabi nila, reasonable, di ba? Umiikot sila sa legalist, doon sila nagtatago, no? So, basically, yung nag-cry for help ang KOJC sa isang prominenteng platform, di ba, a Senate hearing. And yet, did they hear? Did the government hear them? Ang narinig natin sa CHR na in a split second ay kung dumepensa sa mga NPA, sa CPP, ang bilis, di ba? Pero nung sinabi ng CHR, inaaral pa daw nila. Alam natin alam natin ang CHR, no? Lagi natin kinikriticize ang CHR kasi ora-orada kung maglabas ng statement tungkol sa mga CPP, NPA, NDF na nahuhuli ng mga NPA kahit na ridiculous na yung situation, yung circumstances, 'di ba? May baril, nakikipaglaban sa gobyerno, activist pa din daw, 'di ba? Pero yung CHR, pero ito, ang CHR lantaran na, 'di ba, yung paglabag ng karapatang pangtao. And yet ang sagot nila, we're still monitoring, we're still studying. So, the Filipino people, again, for me, I always think it's a good thing. It's a very good thing that we're seeing ang kulay yung totoong kulay ng mga nandyan sa gobyerno, di ba? Yun lang talaga, sa akin, nagfe-fail ang government ngayon kasi humingi ng tulong ang KOJC kahapon. If you listen to the impassioned speech of Ma'am Nori, ang sinasabi naman niya, gusto na namin umuwi, gusto na namin mamuhay ng tahimik, bahay namin yan, di ba? Tapos nakita natin din ng taong bayan
yung tyrannical na si Torre, ang yabang-yabang, siya lang daw makaka-decide kung ano mangyayari dyan, kung laalis na sila or hindi. Actually, hindi totoo yun. Ang nag-inform sa akin, mga former Pro-11, no, sinabi nila sa akin, ang yabang naman yan, hindi siya. Pero ang ibig sabihin, ang magde-decide na, ang Chief PNP. No? At pagkatapos doon, ang President. So, meron siyang basbas therefore, di ba? So, nakita natin kahapon, yung danger, no, yung kapahamakan na pwedeng abutin ng KOJC. Kasi nga, ang ginawa ni Torre kahapon, di ba? Nung nalaman niya na darating ang Senate, nilinis niya yung excavation, no? Kinoffer niya ng semento, etc. Sa madaling salita, niloloko niya ang mga senador. Hindi pa nga maganda yung pagkakaloko kasi halata naman, mahuhuli ka naman. So therefore, ang sinasabi niya, wala akong respeto sa inyo. Hindi ko kailangan galingan yung pagsinungaling ko, di ba? Kasi babastusin ko kayo kasi kailangan niyang tanggapin kasi resback ko malakas, Malacanang at yung Chief PNP. 'Di ba? So, matakot tayo pag ganyan ang message, no, ng rightly or wrongly, no, he may be wrong. If the president comes out and protects KOJC, then that's very good, 'di ba? Pero yung nakita natin kahapon, yung arrogance of someone in power na he was so confident na yung resback niya malakas. Saan nanggagaling 'yon? 'Di ba? He's the Pro-11, kukonti na lang naman ang nasa taas niya, di ba? So sa madaling salita, alam naman natin yun, pag-alis ng mga senators kahapon sa KOJC, na nabuko naman bukong-buko talaga si Torre na nagsinungaling siya tungkol doon sa excavation, tinuloy na naman daw nila yung excavation at itutuloy nila. And so now, we are surmising na mas emboldened siya, na mas gagrabihin niya. So itong yung balita mo, Ina, no, na kukunin yung cellphones, no, at papaalisin. Civil liberties na yan, di ba? One on top of the other. Baka naman i-monitor pa ng CHR to. Kung sasabihin ng CHR yan, or malamya ang sasabihin ng CHR, alam na natin. At saka lahat ng government agencies, narinig nyo ba ang NAPOLCOM kahapon? Nakakatawa, di ba? Narinig nyo ba ang DILG? Kapag ako ay DILG secretary, I'm going to resign. Nakakahiya pag ganyan na hindi mo binibigyan ng proteksyon ang Pilipino, di ba? So yun, no? And Doc Loreno, again, nakikinig po lahat sa compound natin yung ating pakiusap. Nakita niyo naman po, no, ang sa inyo lahat po ng misyonaryo, kailangan umabot sa ganyan na kayo, kung ito man ay totoo na kukunin niyo ang mga cellphone, papaalisin niyo lahat po ng mga misyonaryo, tahanan nga po namin yan. Saan po kami pupunta? Ito lagi minsan, Dr. Loreno, napapaisip ko kasi dati pag merong krimen, may problema ang ordinaryong mamamayan, di ba ang unang sasabihin, punta tayo sa pulis. Pero ngayon, ang nangyari, ang mga pulis na yung isusumbong namin, paano yun? Di ba hindi na ninyo mandato yung ginagawa nyo dyan? Kaya nga, again, kami po ay nakikiusap sa inyo, matitino po kayong tao, nag-iisip po kayo, hindi na po kasi ito yung panahon na dahil sabi po ng boss namin, tama ba, Doc Lorraine and Boss Dada? Ito nga yung sinasabi ni Mayor Baste Duterte na paano na kung yung mga tagapagpatupad ng batas yung lumalabag sa batas, saan tayo takbo? Kaya ako naniniwala ako na itong mga kapulisan natin na nandito na nagagamit lang ng kanilang mga opisyal, tao na may mga puso at mga kaluluwa. Kung alam na po ninyo na mali na po yung ipagagawa sa inyo, hindi nyo naman po kailangang sundin. Pwede naman po kayong mag-oppose. Kasi ano yun katulad yan, papasukin niyo yung mga properties, yung mga tao sa loob, papalabasin ninyo, kukunin niyo yung mga cellphones. Bakit? Para magawa yan, kailangan mo ng order ng korte. Hindi na yan saklaw ng warrant of arrest na inyong ini-implement. At besides, hindi naman po kami yung subject ng warrant of arrest ninyo. Correct. Bakit kami yung inyong planong sikilin? Hindi ba? Party ba to? Kasi ayun ang problema kay General Torre. Lahat, pinipili lang niya yung mga sinasabi ni Bato na pwede niyang gamitin para mas lalo siyang magkaroon ng kapangyarihan dito sa pag-i-implement niya ng warrant of arrest. So katulad nung kahapon na
pagka sila daw po ay pumasok sa mga properties para mag-search, may mga dala na daw silang baril. Kasi na-highlight yun ni Senator Bato de la Rosa, ba't wala kayong dalang baril? Paano kung biglang ganito, ganyan? Pero hindi naman marahas yung mga tao rito. At alam naman ng mga pulis na walang baril yung mga tao rito kasi nga, isinurrender na nila yung baril nila kahit legal na pwede nilang pag-itago yun, isinuli nga nila yun para lang mawala sa isip ng mga pulis na meron silang baril na dapat na hanapin dito or dapat na ilagan. Hindi ba? And then, ano pa ba yung isang sinabi niya na parang may sinabi pa si Senator Bato de la Rosa doon na in how many days? 13 days? Hindi nyo pa rin sigurado dyan sa katedral kung nasa ilalim nga si Pastor Kibuloy. Ang sabi niya is, masisigurado lang natin kung bubutasin natin. Ayaw pumayag ng mga taga-KOJC na butasin So ano sir, gusto nyo butasin na natin ngayon? Ginaganon niya pa si Senator Bato, talagang makikita mo, itong si Torre, ano na siya, asal diktador na talaga. Yung pagpapalabas sa mga tao sa tahanan nila at pagkumpiska sa mga kagamitan, ano na yun, sobrang sagad na yan. Kung ang CHR ay hindi pa rin kokondinahin nito, kasi June 10, yung unang iniimbestigahan ng CHR, hanggang ngayon, yung nangyari noong June 10, wala pa silang findings. Gaano katagal nating aantayin yung findings nila para sa August 24 na pagkubkub dito sa property? So, hindi na talaga ako personally, after what happened sa Senate, although alam ko na madaming na-highlight at madaming revelations dyan sa Senate, iniisip ko pa rin pulis pa rin kasi yung kalaban natin Gobyerno pa rin yung kalaban natin. Ano pa bang remedyo kung yung mga senador binabastos at binababoy nila? Pag alis ng mga senador, balikan 3 truck ng pulis na nandirito. Balikan ulit sila dyan sa mga estasyon nila. Yung mga tent na hindi naman kanila, kinukuha nila para doon sila sisilong. I mean, hindi talaga natin alam saan na tayo lalapit. Hindi tayo makalapit sa presidente kasi alam naman natin, yung presidente wala rin sinasabi tungkol dito at mukhang siya pa yung isa sa mga nag-uutos. Kanino tayo lalapit? Yun yung talagang tanong natin at tanong din ng mga nanonood sa atin, Doc Lorraine. So, kung yung kung gawin ni ni Torre yan, kung gagawin na ang message dito sa mga senators, binababoy kayo ni Torre. Yung mga Senate hearings na yan is an exercise in futility kasi yung kaya nga nag-Senate hearing para everybody susunod, 'di ba? Or we will unite, 'di ba? At hahanap tayo ng concessions. And yet, ang resulta dito sa taong ito, this petty tyrant na si Torre, is it emboldened him, lalong lumakas ang loob niya at ang naging message niya basbas pala, 'di ba? So ang mawawalan dito ng respeto ay ang Senado mismo na ginaganyan ang mga Senate hearings nila at futile pala, wala palang saysay ang mga Senate hearings na yan. Imbes na protektahan ang taong bayan, bagkos nilagay pa sa delikado, 'di ba, sa peligro. Kasi nga imbes na makinig si Torre kahapon, ang yabang pa niya, 'di ba? Ang yabang-yabang niya kay Senator Bato. Ito daw yung masusunod, 'di ba? So until it got to the point where Senator Bato was already begging him. And imagine how that emboldens a petty tyrant, And we know Torre, na experience natin siya, yung kaplastika na pinakita niya dun sa Senado, na pangiti-ngiti pa siya ng ganon, nire-reserve niya yon for senators but not for Filipino citizens, di ba? So, yun ang delikado dito, na hindi naman ito one time, That message will cascade down to the PNP until you have petty tyrants with guns and licensed and by the state, kasi state forces sila to abuse the Filipino people. I'm like Dada, I'm also imploring the PNP, Gusto niyo ito? 'Di ba? Napakarami sa hanay ninyo. Kahapon nalungkot ako for General Malimban kasi kilala ko siya Marawi hero yan Naawa ako kasi pinaghirapan nila yung mga sakripisyo nila only to be dragged into this
fiasco, no? Itong politicized, over-politicized, itong police na na-declare na persona non grata sa Samar kasi nga, Samar ba or Leyte? Dahil sa kanyang, Leyte yata. Samar ba? Samar. Dahil sa pamumulitika niya na dapat hindi pinapasukan ng mga pulis, di ba? Pero ganon ang kanyang ethos, ganon ang values nito. Ganyan ba, papayag ba ang Pro-11 na kapita-pitagan, ang PNP na napakarami sa hanay ninyo ay mga bayani, no, na namatay at nagsakripisyo para ang bayan natin ay hindi masakop at matalo sa CPP, NPA, NDF. Papayag kayo na dahil yung mga sakripisyo na yan ay mawawala ang tiwala, very precious yan sa taong bayan dahil lang sa politika ng isang pulis na walang prinsipyo at walang dangal at walang tunay na pagmamahal sa bayan. Papayag kayo? Ba? And Doc Lorraine. Again, itong PRO11, sobrang prestigious pala nito, mga partner. Yes. Sabi nga ni sabi ni General Bato de la Rosa, nalulungkot siya kasi hindi siya, pangarap niya pala na maging PRO11 director. Pero hindi niya nakuha. Although nakuha niya yung pagiging PNP chief, merong kulang kasi talagang gustong-gusto daw niya na maging hepe ng PRO11. Kasi nga, napaka prestigious nga daw nitong police force na ito dahil katulad ng sinasabi natin, itong Davao ay napaka peaceful at laging ang nananalo yung Davao sa yung patimpalak ng mga yung presinto kung saan kung saan peaceful o kumbaga tinatanggal na nga daw sila, na-exempt na sila dahil sobrang galing nila tapos ang pumalit ganito lang. Nakakalungkot na ganitong klaseng pagkatao lang, basura talaga yung inilagay nila dyan. Mantakin mo, may persona non grata, tapos sa QCPD, kailangan niya pang magbitaw dahil doon sa issue ng road rage. So talagang merong track record itong mamang ito ng maling pagmamanage. So ngayon na nandito siya sa isang prestigious na regional office, ginagamit niya ngayon ito as his private army. Hindi ba? Nakakalungkot. Also mga kababayan, yung Davao City niyan, insurgency hotbed, yes. Dati. Pero dahil sa ibig sabihin nun, at saka yung criminality, grabe, ang taas niyan. Hindi naman kaya ni PRRD yan mag-isa, no? So, kapartner niya ang PNP, no? So, yung PNP, from a hotbed of insurgency hanggang naging insurgency free. Hindi malit na bagay yun. Ang ibig sabihin nun, on the ground, kilala ng tao, ng community ang police. At dahil sa servisyo nila, naramdaman ng mga taong bayan natin ang serbisyo ng gobyerno at sila yung nagbalik loob. Dami nag-surrender dyan. At saka yung sinasabi mo, Dada, na yung Pro-11, kapita-pitagan. Totoo yan. Katrabaho ko sila. Lagi ako nandito sa Davao at katrabaho ko yan. And in fact, marami nagsasabi sa akin ng mga Pro-11 dati na ikinahihiya natin yan, yung si Torre. Galit na galit sila. In fact, I told General Torre, may message ka and I named the generals who asked me to give that message to him. Ikinahihiya ka namin, nakakahiya yung ginagawa mo. At saka napakarami. Alam mo, ang Davao City Police, even yung mga police, ang galing-galing ng mga yan. Yeah. Bakit ba ito ang Davao? Hindi naman aksidente yan. Dahil yan sa kapulisan ng Davao. Ang galing-galing ng... Dati kasi, side story, nung malilit mga anak ko, ang tinuturo ko sa kanila, if you get lost, you go look for a mommy. Mommy and in my family, but go to a mommy and go there. Kasi... And don't go to a police, okay? Natatakot ako sa police noon. 'Di ba? Until bumaliktad, hindi na ganoon yung pakiramdam ko nung time ni PRRD. Ngayon sa tingin mo tuturo ko 'yon? Hindi ko na ituturo 'yon. Unless sa Davao ako at Davao City Police. So sa madaling salita, talagang malungkot ito nangyayari sa Pro-11 tsaka sa kapulisan as a whole, no?